Aarangkada na ngayon ng 2 araw na nationwide tigil pasada ng grupong Manibela kasama ang iba pa mga transport groups sa buong bansa upang iprotesta ang patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na labis na nagpapahirap sa mga driver ng mga pampublikong sasakyan. At para talakayin yan, makakausap natin ngayong umaga si Mr. Mar Balbuena, ang presidente po ng grupong Manibela. Good morning, Sir Bal, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming paanyaya. Magandang umaga po sa ating lahat, Sir Daniel. Hello Opo. po. Yes, sir. Magsisimula na po ngayon yung 2 araw na transport strike. Nasa ilan po ba yung lalahok at ano ba yung mensahe na gusto nyong ipahatid dito sa inyong kilos protesta ngayong araw? Opo, kahapon pa po ay nagsimula na yung aming strike at ito ay tahimik lang namin ginawa na hindi na po muna lumabas kasi alam naman namin na paghahandaan po kami ng gobyerno ngayon kung kailan kami nag-announce. Gusto po natin talagang iparating sa ating Pangulo, sa ating gobyerno at sa DOE na talagang hindi na po kaya itong pinapasan natin na bigat nitong presyo na wala pong kontrol ang ating gobyerno sa pagtaas po ng mga produktong petrolyo. Kung makikita po natin sa mga kalapit na bansa natin, bakit hindi naman ganun kataas? Nasa 120 to 130% na po ang itinaas dito sa bansa po natin. Kahit ano pong pagbawas, pagtapyas ng mga value-added tax, excise tax, at pamimigay ng ayuda, kung ang presyo po ng petrolyo ay hindi po makokontrol, ay talaga pong sasamantalahin yung paghihirap po ng mga mamamayang Pilipino, partikular po sa mga tsuper at magsasaka at mangingisda na kumukonsumo po nito. Sir, si Bernard Daldis nga po pala ito. Meron po ba kayong isasagawang programa at ano po ang inyong gagawin kung halimbawa may mga jeep pa rin kayong makikita na papasada ngayong araw? Yung mga gusto pong pumasada ay hahayaan natin at yung kanilang karapatan na makabiyahe ay hindi naman po natin ito pipigilan at sana ay maging mapayapa po sa ating mga kasamahan itong pagkilos natin ngayon. Ang mahalaga lang po ay may parating natin sa ating pamahalaan ng ating mga hinaing. Wala pong sapilitan nito at kaya po tayo ay nanawagan, pero sabi ko nga ay marami po ang makikiisa dito po sa kilos protesta po na ito. Sino-sino po ba, sir, yung inaasahan yung makikiisa sa inyo bukod sa grupo nyo sa 2 araw? Sabi nyo nga, 3 araw pala itong tigil pasada na ito. Opo, nagsimula po ito kahapon na talagang sinadya po namin na yung isang araw po ay wag mo nang i-announce para makita namin yung galaw po ng ating mga nasa gobyerno kung ito ba, kung may kahandaan ba talaga ang ating pamahalaan. Katulad kahapon, nakita natin na talagang paralisado at marami po kasi ang sumama sa atin, mga kahit na mga nakakooperatiba, nakakonsolidate, mga transport corporation at nandyan po yung mga iba pang unconsolidated katulad po ng Piston, yung Noto Oil Price Hike Coalition na binuo natin ay katulad po ng UB Express, TNBS, mga motorcycle riders, taxi, dyan po, mga kasama po natin. Sir, anong masasabi nyo dito sa ginagawang cash relief assistance ng DSWD? Kasi may mga nagsasabi na kahit pumila ng mahaba, wala po yung kanilang pangalan. Po kayo, no, na hindi po natin alam kung bakit ganito ang nangyari sa iba nating mga kasamahan na hindi po nakakuha. Kaya po dismayado po tayo, Bernard, na yung iba na himatay pa sa sobrang init kasi nga po ay walang masilungan, walang maupuan. At bakit po yung mga pangalan wala sa listahan? Bakit kailangan pa ng ORCR? Ang sinasabi natin na bakit pinag-submit pa kami ng LTFRB at nagbingi sila ng listahan ng mga pangalan,
bukod po dyan sa LGU, 3-4 na beses po na pinagsubmit kami at pinagsubmit ng mga iba-ibang requirements. Kada araw, iba po ang hinihingi sa amin. Yung pala, hindi rin po makakakuha. Sama ng loob po ang nakuha namin. Mhm. Ngayon sir, dito naman sa paano niyo po makikita na makakatulong ngayon dito sa kinakaharap natin na problema sa langis? Itong diniklara ng Pangulo na State of National Emergency o Energy Emergency. Ano po ba ang nilalaman nito, Sir Bernard? Ito po ba masasabi natin na yung pagtapyas ng excise tax ay makakatulong na kung sisirit naman ng sisirit ang petrolyo? Ang tanong natin ay doon sa emergency power na pinirmahan ng ating Pangulo, ng Kongreso at ng Senado, ay may tinatakda po ba dito na kaya nang kontrolin ng ating Pangulo yung taas ng presyo at yung pagbibigay ng ceiling cap o ng cap, kung hanggang saan lamang ang pwedeng itaas itong mga oil companies yung sa kanilang kita? Mabubuksan na ba ang libro ng mga oil companies na to kung kailan nila inangkat at magkano yung presyo ng petrolyo na inaangkat nila kada bariles? Yun po sana ang makita din natin. Sir Bal, kung kayo ang tatanungin, ano yung sa tingin nyo na magiging patas na pamamaraan na dapat aksyonan ngayon para naman itong grupo ninyo at pati naman mananakay ay hindi masyadong maapektuhan? Ano ang kailangang gawin ngayon ng gobyerno? Alam niyo ho, yung immediate talaga na masuspend yung excise tax, pero dahil nga po sa sobrang bagal, alam natin na ngayong kahapon pinirmahan, kailangan ma-publish muna yung ginawa ng ating Pangulo bago mag-take effect ito, Sir Bernard. Kaya po huling-huli na. Ibig sabihin, after pa ng Holy Week natin mapapakinabangan ito. Samantalang ginahasa na ng mga oil companies ang ating mga kababayan sa sobrang taas ng presyo ng petrolyo. Sana makatulong din yung tamang pamimigay ng ayuda, pag-suspend ng mabilis sa excise tax at pagdagdag ng kaunting pamasahe at mabantayan itong presyo po ng petrolyo dito sa mga oil companies po. Sir Bal, hanggang kailan kayang kumapit sa manibela ng grupo ng ating mga tsuper at operator? Marami na po ang bumitaw. Yan po ang nakakalungkot na pangyayari, Sir Bernard. Marami na ang bumitaw dahil hirap na, hindi na kaya yung taas po ng presyo ng mga petrolyo. Kaya ho, kami naman, wala naman ho kaming magawa na tulong na talagang direkta ho na may bibigay natin sa ating mga miyembro po. Panghuli na lang po siguro, Sir Bal, kung meron po kayong mensahe ngayon sa ating gobyerno at syempre sa ating mga pasahero, nasa sa inyo po ang pagkakataon. Opo, sana ho tayo ho ay masamahan ng ating pamahalaan na masamahan po tayo ng ating pamahalaan na mapakinggan itong ating mga hinaing sa ating mga mamamayan po, sa ating mga mahal na mananakay. Unawain nyo rin po sana kami. Kada araw po, 1,500 pesos ang pinapasan namin dito sa bigat ng presyuhan ngayon sa merkado ng mga produktong petrolyo. Yung hinihingi po namin ay 2 piso kada araw hanggang 4 na piso po siguro kung balikan po ang gastos ninyo ay makakatulong na po ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Ginoong Mar Balbuena, ang presidente po ng grupong Manibela. Maraming salamat po.